Kumalma si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa naging desisyon ng Supreme Court na ihimlay si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sabi pa ni FVR na isa sa mga nanguna sa 1986 People Power, dapat nang magsorry sa publiko ang pamilya Marcos at isauli ang kanila di manong hidden wealth. May exclusive report si Sandra Aguinaldo. Kung si dating Pangulong Fidel Ramos ang tatanungin, dapat mag-sorry ang pamilya Marcos sa sambayanan. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, sinabi rin ni Ramos na dapat ibalik ng pamilya Marcos ang mga nakatagong yaman sa ibang bansa na posibleng nasa kontrol pa nila. Address to all the descendants of the victims, whether or not there is an investigation, but to show sincere desire to discard, reject, and eliminate already all of the dictatorial tendencies and happenings during that period. Ayon kay Ramos, nung kanyang termino bilang Pangulo, nabawi ng Pilipinas ang mga Swiss deposits ng mga Marcos. Pero sabi niya, posibleng may natira pa sa kontrol ng pamilya na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Pero baka may iba pa na kontrolado ng pamilya, ayun ang maging subject ng panggagalinang ng philanthropic or humanitarian support. Pero kung sa loob na donation or compassionate contribution. Hindi rin nagustuhan ni Ramos, dating naging pinuno ng Armed Forces of the Philippines, ang naging desisyon ng Korte Suprema na ihimlay si Marcos sa libingan ng mga bayani. Partikular ang sinabi nito tungkol sa people power na nagpatalsik kay Marcos. Si Ramos ang isa sa nanguna sa 1986 People Power. Kung kakalimutan yun, o iismulin yun, o binabaliwala yan, para mong binabaliwala yung pagsisikap, paghihirap, kontribusyon ng mga sundalo at ng mga polis, kagaya namin. Pinuna rin ni Ramos ang tila pagkalimot ng marami sa kasaysayan. Panukala niyang pag-aralan ng National Textbook Board ang naganap noong panahon ni Marcos at ang people power na nagpatalsik sa diktador para magkaroon ng wastong kasaysayan na ituturo sa mga kabataan. Samantala, sa panayam ng GMA News, naikwento rin ni dating Pangulong Ramos na nagulat din siya sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika. Posible nga raw na maging mas maganda ang relasyon ni na Pangulong Duterte at Trump. Pero naniniwala si Ramos na posibleng may epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang Trump presidency. Palagay ko, business is business, and where the U.S. already has enjoyed a big market like the Philippines, as well as comparative advantages. So why remove the advantage? Sandra Aguinaldo, GMA News. Nanindigan ang pamilya Marcos na wala raw gagastusin ng gobyerno sa libing ni dating Pangulong Marcos. Sa ngayon, wala pa raw tiyak na petsa kung kailan ang libing. Nagkomento naman si Governor Amy Marcos tungkol sa pahayag ni FVR. Live mula sa Batac City sa Ilocos Norte, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, isang misa nga ng pasasalamat ang inihandog ng pamilya Marcos dito sa Batac Church. Kasunod nga yan noong desisyon ng Korte Suprema na pumabor dun sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Puno ng pasasalamat si Governor Amy Marcos sa pagbisita sa patron ng Ilocos na sila Virgen Milagrosa sa bayan ng Badok. Bukas ang kaarawan ni Governor Amy pero matagal na niyang hiling natupad na raw. Ibinasura ng Korte Suprema mga petisyon na kumukontra sa paglilibing sa amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa palagay ko, sa kabila nito, marami naman nagpapasalamat din na sa wakas kikilalanin na rin, lalong-lalo na dito sa Ilocos Norte, sa Ilocanja. Marami rin naman natutuwa na after 27 years matutuloy na. Kaninang tanghali lang opisyal na natanggap ng kanilang pamilya ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Pag-uusapan pa raw
nila ito ng kanilang pamilya at kanilang mga abogado, lalo't may isa pang mosyon ang inihain sa Korte Suprema para muling maglabas ng status quo ante-order at pigilan ang mga paghukay sa magiging huling himlayan ng dating Pangulo. Nababalitaan nga na may iba pang MR, motion for reconsideration at iba't iba pang mga asunto na ipa-file. Kukonsultahin namin next week ang aming mga abogado at aalamin. Wala pa rin daw tiyak na petsa kung kailan nila ihihimlay ang kanyang ama. Wala rin daw gagastusin ng pamahalaan sa libing. Hindi naman inaasahan yung mga bongga na malalaking heroes welcome. Wala namang state funeral, wala namang ganun. At yung pamilya ayaw maabala yung tao at gumastos pa yung gobyerno. Sasagutin namin kung ano pa ang nararapat. Jessica, sa misa nga kanina dito sa Batak Church ay nagpasalamat si Governor Marcos sa walang sawang pagsuporta ng mga Ilocano, lalo na ng mga taga-Batak sa hangaring mailibing na nga ang dating Pangulo. Nagpasalamat din si Marcos kay Pangulong Duterte at sa Supreme Court. Hiling ngayon ni Marcos sana magkaroon na raw ng kapatawaran. Nagbigay din ng reaksyon si Marcos sa sinabi ng dating Pangulong Fidel V. Ramos na dapat humingi ng tawad ang mga Marcos at ibalik ang nakatagong yaman. Narito ang pahayag ni Governor Imee Marcos. Natutuwa naman ako pero nakakalito naman dahil yung kahuli-huling instruction tungkol sa libingan ng bayani, siya yung presidente, baka nakaligtaan lang niya na in fact, siya ang nagpalawak ng meaning ng dapat mailibing sa libingan ng mga bayani. Ang Supreme Court, yun lang naman ang kinukot at kami, yun naman ang sinusunod. So, para sa akin, tuloy-tuloy pa rin yung ibang kaso tungkol sa mga Marcos at yung mga issue, hindi naman yan isasantabi, talagang tuloy-tuloy. Ito, ang pinag-uusapan natin, talagang burial lamang. Jessica, kasabay nga nung misa ng pasasalamat dito sa Batak, ang iba't iba pa nga mga misa sa iba't ibang bahagi naman ng Pilipinas na handog ng mga taga-suporta ng mga Marcos. Dito sa Ilocos ay magpapatuloy raw ang mga misa hanggang sa maihimlay na nga ang dating Pangulo. Jessica. Salima, may ibinigay bang schedule na ang pamilya Marcos kung kailan yung libing ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani? Kasi di ba hindi makapasok yung media, nasisilip lang ng ating mga kamera yung lugar kung saan mukhang meron ng activity, no? Parang may construction na nagagawa doon at sabi sa atin meron ng contractor na kinuha ang mga Marcos. Pero so far, no, parang wala akong nababalita ang takdang date kung kailan ang libing at kung anong klase ng seremonya ang ibibigay sa dating Pangulo. Jessica, yan din nga yung tinatanong natin kanina kay Governor Imee. Kasi tinanong natin, are we expecting within the week, the next couple of weeks, this month, next month, before the end of the year? Hindi rin yan masagot ni Governor Imee dahil kailangan pa raw nilang pag-usapan talaga ito ng masinsinan ng pamilya. Kasunod niyan, Jessica, ay kailangan din daw nilang kausapin yung mga abogado patungkol naman dun sa mga pagfa-file ng iba't ibang kampo ng motion for reconsideration dun nga sa desisyon ng Korte Suprema. Pero tinanong natin, iintayin ba na ma-resolve muna yung mga MR na yan bago mailibing? Ang sabi ni Governor Imee, kung siya raw personal ay tatanungin, gusto daw sana niya as soon as possible, but then ito raw ay pag-uusapan pa ng kanilang pamilya. Jessica. Kasi naalala ko originally they wanted him buried September 11, no, yung birthday ng dating Pangulo ng kanilang ama. Ay lumipas yon dahil napunta sa Supreme Court itong issue. So hindi na natin ngayon alam kung anong petsa. In the meantime, dapat siguro nating mabanggit as a footnote, no, na ang mga Marcoses at si dating Pangulong Fidel V. Ramos ay magkakamag-anak yan kung di ako nagkakamali, magpinsan si dating Pangulong Ramos at ang dating Pangulong Marcos. Jessica, also it's good to note din na nung panahon ni Pangulong Ramos, yun yung time na naibalik dito sa Pilipinas itong mga labi ng dating Pangulong Marcos at nadala nga dito sa Mosileo sa Batak. Jessica. Maraming salamat sa iyo. Salima Refran. Kada araw 30 nakamotorsiklo ang naaaksidente sa Metro Manila.
Kaya naman ang MMDA o ang Metropolitan Manila Development Authority tututukan daw ang istriktong pagsunod sa mga motorcycle lane. Malaking bilang ho yun 30 motorcycles. Umalma si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa naging desisyon ng Supreme Court na ihimlay si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sabi pa ni FVR na isa sa mga nanguna sa 1986 People Power, dapat nang magsorry sa publiko ang pamilya Marcos at isauli ang kanila di manong hidden wealth. May exclusive report si Sandra Aguinaldo. Kung si dating Pangulong Fidel Ramos ang tatanungin, dapat mag-sorry ang pamilya Marcos sa sambayanan. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, sinabi rin ni Ramos na dapat ibalik ng pamilya Marcos ang mga nakatagong yaman sa ibang bansa na posibleng nasa kontrol pa nila. Address to all the descendants of the victims, whether or not there is an investigation, but to show sincere desire to discard, reject, and eliminate already all of the dictatorial tendencies and happenings during that period. Ayon kay Ramos, nung kanyang termino bilang Pangulo, nabawi ng Pilipinas ang mga Swiss deposits ng mga Marcos. Pero sabi niya, posibleng may natira pa sa kontrol ng pamilya na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Pero baka may iba pa na kontrolado ng pamilya, ayun ang maging subject ng panggagalinang ng philanthropic or humanitarian support. Pero kung sa loob na donation or compassionate contribution, hindi rin nagustuhan ni Ramos, dating naging pinuno ng Armed Forces of the Philippines, ang naging desisyon ng Korte Suprema na ihimlay si Marcos sa libingan ng mga bayani. Partikular ang sinabi nito tungkol sa people power na nagpatalsik kay Marcos. Si Ramos ang isa sa nanguna sa 1986 People Power. Kung kakalimutan yon o iismulin yun o binabaliwalayan, para mong binabaliwala yung pagsisikap, paghihirap, kontribusyon ng mga sundalo at ng mga pulis, kagaya namin. Pinuna rin ni Ramos ang tila pagkalimot ng marami sa kasaysayan. Panukala niyang pag-aralan ng National Textbook Board ang naganap noong panahon ni Marcos at ang people power na nagpatalsik sa diktador para magkaroon ng wastong kasaysayan na ituturo sa mga kabataan. Samantala, sa panayam ng GMA News, naikwento rin ni dating Pangulong Ramos na nagulat din siya sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika. Posibleng nga raw na maging mas maganda ang relasyon ni na Pangulong Duterte at Trump. Pero naniniwala si Ramos na posibleng may epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang Trump presidency. Palagay ko, business is business, and where the U.S. already has enjoyed a big market like the Philippines, as well as comparative advantages. So why remove the advantage? Sandra Aguinaldo, GMA News. Nanindigan ang pamilya Marcos na wala raw gagastusin ng gobyerno sa libing ni dating Pangulong Marcos. Sa ngayon, wala pa raw tiyak na petsa kung kailan ang libing. Nagkomento naman si Governor Imee Marcos tungkol sa pahayag ni FVR. Live mula sa Batac City sa Ilocos Norte, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, isang misa nga ng pasasalamat ang inihandog ng pamilya Marcos dito sa Batac Church. Kasunod nga yan noong desisyon ng Korte Suprema na pumabor dun sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Puno ng pasasalamat si Governor Imee Marcos sa pagbisita sa patron ng Ilocos na sila Virgen Milagrosa sa bayan ng Badok.
Bukas ang kaarawan ni Governor Amy pero matagal na niyang hiling natupad na raw. Ibinasura ng Korte Suprema mga petisyon na kumukontra sa paglilibing sa amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa palagay ko, sa kabila nito, marami naman nagpapasalamat din na sa wakas kikilalanin na rin, lalong-lalo na dito sa Ilocos Norte, sa Ilocanja, marami rin naman natutuwa na after 27 years matutuloy na. Kaninang tanghali lang opisyal na natanggap ng kanilang pamilya ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Pag-uusapan pa raw nila ito ng kanilang pamilya at kanilang mga abogado, lalo't may isa pang mosyon ang inihain sa Korte Suprema para muling maglabas ng status quo ante order at pigilan ng mga paghukay sa magiging huling himlayan ng dating Pangulo. Nababalitaan nga na may iba pang MR, motion for reconsideration at iba't iba pang mga asunto na ipa-file. Kukonsultahin namin next week ang aming mga abogado at aalamin. Wala pa rin daw tiyak na petsa kung kailan nila ihihimlay ang kanyang ama. Wala rin daw gagastusin ng pamahalaan sa libing. Hindi naman inaasahan yung mga bongga na malalaking heroes welcome. Wala namang state funeral, wala namang ganun. At yung pamilya ayaw maabala yung tao at gumastos pa yung gobyerno. Sasagutin namin kung ano pa ang nararapat. Jessica, sa misa nga kanina dito sa Batak Church ay nagpasalamat si Governor Marcos sa walang sawang pagsuporta ng mga Ilocano, lalo na ng mga taga-Batak sa hangaring mailibing na nga ang dating Pangulo. Nagpasalamat din si Marcos kay Pangulong Duterte at sa Supreme Court. Hiling ngayon ni Marcos sana magkaroon na raw ng kapatawaran. Nagbigay din ng reaksyon si Marcos sa sinabi ng dating Pangulong Fidel V. Ramos na dapat humingi ng tawad ang mga Marcos at ibalik ang nakatagong yaman. Narito ang pahayag ni Governor Amy Marcos. Natutuwa naman ako pero nakakalito naman dahil yung kahuli-huling instruction tungkol sa libingan ng bayani, siya yung presidente. Baka nakaligtaan lang niya na in fact, siya ang nagpalawak ng meaning ng dapat mailibing sa libingan ng mga bayani. Ang Supreme Court, yun lang naman ang kinukot at kami, yun naman ang sinusunod. So, para sa akin, tuloy-tuloy pa rin yung ibang kaso tungkol sa mga Marcos at yung mga issue, hindi naman yan isasantabi, talagang tuloy-tuloy. Ito, ang pinag-uusapan natin, talagang burial lamang. Jessica, kasabay nga nung misa ng pasasalamat dito sa Batak, ang iba't iba pa nga mga misa sa iba't ibang bahagi naman ng Pilipinas na handog ng mga taga-suporta ng mga Marcos. Dito sa Ilocos ay magpapatuloy raw ang mga misa hanggang sa maihimlay na nga ang dating Pangulo. Jessica. Salima, may ibinigay bang schedule na ang pamilya Marcos kung kailan yung libing ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani? Kasi di ba hindi makapasok yung media, nasisilip lang ng ating mga kamera yung lugar kung saan mukhang meron ng activity, no? Parang may construction na nagagawa doon at sabi sa atin meron ng contractor na kinuha ang mga Marcos. Pero so far, no, parang wala akong nababalita ang takdang date kung kailan ang libing at kung anong klase ng seremonya ang ibibigay sa dating Pangulo. Jessica, yan din nga yung tinatanong natin kanina kay Governor Amy. Kasi tinanong natin, are we expecting within the week, the next couple of weeks, this month, next month, before the end of the year? Hindi rin yan masagot ni Governor Amy dahil kailangan pa raw nilang pag-usapan talaga ito ng masinsinan ng pamilya. Kasunod niyan, Jessica, ay kailangan din daw nilang